ako ay naririnig at nararamdaman. Sige, type naman ng blessings dyan bago tayo mag tuloy-tuloy. Sige. Di pa ako nakauwi ng di pa ako nakauwi ng bahay eh. Yan. Alright. Ayan, daming nag-type ng blessings, sumula ng blessings. Yan, but anyway, tama po yung sinabi ng ating host. Bakit yung host niyo nakikita ko dito sa spotlight? Yes, Na-spotlight kasi pa tayo dapat, dyan? yes, dapat kasi dalawa tayo dito eh. Oo Nakikita nga ka eh. naman, nakikita ka. Nakita naman, okay, sige. So Kita. anyway, my name is Carlo Matos, sa mga hindi po nakilala sa akin. Dati po akong factory worker, K-12 graduate, ano ko po ay isang Bisaya. Taga Masbate po ako. So, yun, I think may mga question ka, host Jory. Bago ang lahat, magbumati, lubat ka na ba? Hindi, hindi ako. Bumati ka po muna. Bumati ka muna sa mga participants natin right now. We cannot go Yan. live, pero recorded itong video na yung ano natin, event natin. Pero naka-live tayo, right? No, may Hindi live tayo tayo. naka-live right now. Hindi tayo naka-live. Oo, shout out sa mga makapanood sa record. And of course, shout out sa participants natin. Shout out kung saan bansa ka man ngayon. Shout out sa 82 participants natin, of course. And yun. So, ready na Yes. tayo. Start tayo. Okay, so Let's get it on. Sir Carlo, excited kami. Sobrang excited kami sa magiging kwento mo. Yung ikukwento, isi-share mo sa amin tonight. Yeah. Kasi gusto namin malaman kasi right now you are 22 years old pa lang. Tama ba? Yes, yes, Yes. yes. And gusto namin malaman kung anong edad ka nung nag-umpisa kang magtrabaho at kumusta yung nagiging karanasan mo nung empleyado ka pa lang? Nag-start ako magtrabaho. Actually, hindi pa. Underage pa ako eh. Kaya nga, nag-construction. Yung mga time na nag-construction ako, actually, daya-daya lang yun eh. Kasi sa construction kasi, di mo naman kailangan ng requirements, di ba? As long as meron kang NBI. So, nag-start ako magtrabaho dito sa Manila. Siguro mga 17 ako that time. So, hindi pa ako nakapasok ng mga magagandang trabaho kasi nga, daya pa eh. Yung requirements lang na meron ako, NBI lang. Tapos, pag nag-apply ako, sinasabi ko lang na itong taon na ako, 20 plus na ako, mga ganon-ganon. Ganun. And, sumaga ako nagtrabaho. Pandemic time pa lang, underage pa lang ako, nagtrabaho na ako. Kasi, maga din ako namulat sa buhay eh. Kasi high school pa lang ako, andun sa province ako. Ako lang mag-isa dun sa province. Mm. Kasi yung ano ko, yung father ko tsaka yung kapatid ko andito na sa Manila nagtrabaho noon. So, mag-isa ako doon, ibig sabihin, dumidiskarte ng pera para kumita. Of course, pang baon, mga ganon. Eh, hindi naman ako hindi ako yung bata na panahingi lang sa magulang. So, Mm. marami akong mga naging racket din. Na-try kong mag-vulcanizing talaga kasi may pera doon eh. Tsaka pag wala akong customer sa vulcanizing, ang ginawa ko, diba, magano ako, magtanim ako ng tamtax doon sa kabilang barangay. Kidding aside. Para dadami yung customer ko, di ba? Pero yeah, anyway, dumaan po ako doon and yun, matagal ako nagko-construction, mga ilang taon din. Nga lang, underage pa ako, nagsimula na ako magtrabaho. Mahirap kasi nakakapagod, of course. And yun, naranasan ko na parang dahil siyempre bata ka pa tapos bakbakan na sa trabaho, di ba? Mabibigat na trabaho. Alam mo yun yung parang hindi talaga kaya ng katawan ba. So yun yung mga naging experience ko. Yung nakikwento ko nga lagi nung nag-construction pa ako, yung paa ko, yung kuko ko sa paa, ubos lahat yan, nasira kasi 'di ba, simento tapos nakasipisyos ka. So sirang-sira. Mm. Ngayon, ang nangyari, paglalabas ako every Sunday, nahihiya na ako magchinilas kasi wala, ang pangit tingnan ng daliri. Isipin mo yun, ang pangit tingnan ng daliri mo pag walang kuko. Na-imagine mo yun. So, yun yung na-experience ko sa pagtatrabaho. Then, umalis din ako doon. Then, naghanap ako na ibang trabaho. Napunta naman ako doon sa factory. Mm. Same din. Hindi naman ako yung taong tumagal lang sobra sa trabaho. Yeah, kasi honestly, ako po yung taong tamad talaga pag pinagtrabaho mo. Tamad ako to the point na nag-iisip ako paano siya mapadali. Halimbawa, yung trabaho na mabigat, yung trabaho na matagal matapos, siyempre dahil tamad ako, iniisipan ko siya ng paraan kung paano ko siya mapilisin, kung paano ko siya matapos na mabilis, kung paano siya mas mapagaan. So, ibig sabihin, parang work smart talaga. Ganon din siya, work hard. Yeah, so, yun yung maiksi lang yung maiksi lang yung experience and history ko sa pagtatrabaho. Kasi nga, nag-start ako sa business at the age of 19. Yes. Yan yung story. So, pero nung mga panahon na yon, nung nasa construction ka, nasa factory ka,
may pangarap ka ba? Kasi may mga kabataan right now na makakakita ng video na to. Or kahit nandito sa loob ng Zoom right now, nandito sila na mga kabataan na kagaya mo, Sir Carlo. Tanong ko lang, nung panahon na nasa empleyado ka pa, may mga pangarap ka na ba that time? Ano ba yung mga pangarap mo that time? Oo naman, may pangarap. Actually, hindi pa ako nagtatrabaho. Di ba? Napakahirap naman nung kung wala kang pangarap. Ang high school pa lang ako, malaki na pangarap ko. And nakakatuwa nga kasi high school pa lang ako, di ko nakikita, ni sa imagination na mag-aaral ko ng college eh. Hindi ko talaga na-imagine na mag-aaral ko ng college kasi yun, high school pa lang ako, gusto ko na maging negosyante. Pangarap ko yan, maging negosyante at the future. Nga lang, hindi ko alam kung paano siya sisimulan, saan ako magsisimula. Kasi wala naman eh. Tama. Mm. So, pero meron akong pangarap. Malaki pangarap ko. Kaya nga ako sumubok eh. Ambisyoso ako. Bata pa lang ako, di ba? No, nagtatrabaho ako. Ang laki ng pangarap ko. Pag naglalakad ako galing sa work, di ba? Construction, naglalakad, ganito, ganyan. Nag-imagine ako na balang araw talaga, magkakamotor ako, magkakasasakyan ako. Marami akong pangarap sa buhay. Oo. And siguro yun yung isa sa mga bagay na dahilan kung bakit parang masasabi na naging advantage sa akin kasi nga ako yung taong napakalaki ng pangarap. And yun na nagpapakilos at nagpapasipag sa akin, mga pangarap na yun. Mm. Kasi Ah, ano, alam natin na maraming empleyadong mga kabataan right now na ang gusto na lang nila is yun na lang yun, makasurvive, magsahod ng kinsinas katapusan at that's it. 'Di ba? Kaya gusto namin marinig na yung habang nasa construction ka, yun nga, kung ano ba yung nangarap ka na ba o yung naisip mo na din, at least ikaw, 'di ba sinabi mo na mapangarap. Kaya hindi mo dapat iismulin yung mga gusto mo sa buhay. 'Di ba? Kasi hindi mo alam kung kailan sa'yo ibibigay. Pero, and then, after nun, Sir Carlo, paano mo na-discover or paano mo na-meet itong EGG, itong digital business na meron tayo? honestly, nakita ko tong ganitong negosyo yung kumpanya natin na to way back 2021 if I'm not mistaken. So, pandemic time pa lang nakita ko na to siya. Nagkataon nga lang talaga na that time wala pa ako, kumbaga hindi pa ako financially na ano ba na wala talaga. Hmm. Construction pa lang ako that time. Nakita ko na to. So, hindi ako napagsimula. Pero gusto ko siya magsimula that time. So, yun nga sabi ko eh na sa mga hindi pa member may mga pagkakataon minsan na kahit gusto na natin magsimula, pero pag pinalipas mo, malilimutan mo yan ng taon. And Hmm. makikita mo ulit yung ganitong negosyo after ilang years. Kaya sa akin, after 2 years, bago ko siya nakita ulit. So parang nanghinayang ako dun sa time na sana pala, ito yung nakita ko dati, oh, nakalimutan ko lang kasi naging busy ang utak ko. 'Di ba? So Hmm. nakita ko to sa online, nakita ko lang din siya sa online, naghaw lang din ako, literal na naghaw lang. So ako po yung produkto talaga ng online, hindi po ako galing sa face to face. 'Di ba? Kasi nag-start po ako doon sa negosyo na to, kakatapos lang, kakawala lang ng pandemic. So, yun. So, online na talaga ang labanan that time. Doon ko siya nakita. Pero may idea na ako bago ko nag-start sa ganitong business, nakikita ko na siya. Then, yun nga, nangihinayang ako doon sa mga, sa taon na pinalipas ko na sana nag-upisa ako agad. Siguro, di ba, mas malaki na yung result na meron ako right now. May mga, what if kaya dati ko pa sinimulan? May mga ganun ba? Kaya sa mga Hmm. hindi pa member, ganun yung mga advice ko. Okay, wag mo masyadong papatagalin kasi the moment pinatagal mo, magiging busy yung utak mo, malilimutan mo to eh. Malilimutan mo. Hmm. Pag naging busy ka, let's say naging busy ka ng 1 week, maraming tuloy-tuloy na yan, maging 2 weeks, maging 1 month, 1 year mo na, hindi mo na naiisip yung negosyo. 'Di ba? So, darating yung time, ma-encounter mo ulit, magsisisi ka na sana pala sinimulan ko na dati pa. Diba? Yes, sakto. So, ano, tawag nito, nung nag-start ka na, ano yung, paano mo nagawan yung paraan na makapag-umpisa? Kasi marami dito na nandito right now, hindi pa, naghahanap pa din ng paraan eh, para talagang makapag-upgrade sa system na meron tayo. Ang pinakasagot ko diyan, ganito lang kasimple. Sa negosyo kasi sa negosyo ganito lang kasimple. Kung ikaw yung tao na hindi mo pa alam paano ka mag-start, hindi naman pera talaga ang kailangan sa negosyo eh. Hindi naman pera yung pinakaunang magiging pinakakailangan sa negosyo para makapagsimula ka. Ang unang kailangan para makapag-start ka ng business, malakas yung loob mo. Kasi Mm. sa experience ko sa negosyo, ang dami kong na nakakausap na mga tao na may pera naman sila, nga lang, hindi malakas yung loob nila. And ang nangyayari, nauubos na lang yung pera nila, hindi pa rin nakapagnegosyo. And meron din ako mga nakakausap at kilalang tao na walang pera, walang-wala. Pero malakas yung loob. Kaya nakakapagsimula magnegosyo. Ibig sabihin po mga mabanser,
Di naman pera yung pinag-uusapan natin dito eh, kung meron ka ba or wala. At saka, 'di ba? Tsaka alam natin parehas na pagtrabaho ka, di naman nakakapagtaka, totoo, let's be real. Hindi nakakapagtaka na wala kang pera, sabihin mo wala kang pera, naruroon na tayo dun eh. Kaya yun yung naintindihan ko na lakas ng loob lang naman ang kailangan kasi the moment maglakas ka ng loob, ang daming paraan eh. Pwede kang mangutang, pwede kang magsangla ng itim, pwede kang manghiram, Mm-mm. magbinta, di ba? Ang dami eh. Yung mga paraan na yun, mangyayari yun kapag ka nilakasan mo yung loob mo. So, para sa akin, para makapagsimula ka, lakasan mo lang yung loob mo, ganun lang yun. Yes. Pero normal lang din sa atin yung may takot at duda. Ano yung mga kakatakutan at pinagdududahan mo noon nung bago ka pa lang, nung umpisa ka? Takot, wala naman akong katatakutan kasi hindi naman ako malulugi ng milyon eh. Sabi ko nga, ano bang mawawala sa akin? Wala akong pera. Sabi nga eh, meron nga kasabihan na nothing to lose, more to gain eh. Sa akin lang, paniniwala ko, ang buhay, subok-subok lang naman. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. So what if para sa'yo, paano mo masabi na para sa'yo or hindi kapag ka hindi mo sinubukan? Diba? So although may mga doubt, pero bottom line, diba, yung duda kasi pag hindi mo ginawa, mananatiling duda yan eh. Mm-mm. So, sa akin, subok lang ng subok, yan lang yung paniniwala ko sa buhay, napakasimple lang. Yes. And ayun. O di ba kasi makikita mo kasi si Sir Carlo talagang interesado siya sa opportunity na nakita niya. So kaya 'di ba pag interested ka kasi wala ka nang 'di ba wala ka nang ibang isipin kundi kung paano ko 'to matutunan, paano ko 'to gawin. Right? So doon naman tayo sa transformation mo, Sir Carlo. Ano yung pinaka malaking pagbabago sa buhay mo mula nang nagsimula ka nito? Inumpisahan mo yung UR Online System. Ang laki eh. Una-una, nung nag-start ako dito, napakadugyot ko. Napakadugyot. Nakita nyo naman yun, di ba? Nung nag-start ako dito, oh, napakadugyot ko. Kasi nga, napakaitim ko. Probinsyano kasi ako, tapos bilad sa araw. Napakaitim ko. Pati nga labi ko eh, pati nga lips ko eh, parang color violet nung nag-start ako eh. Ganun talaga. Una-una yung itsura. Tapos, dati yung mindset. Kasi dati, nung nag-start ako sa business, dito ako natuto na umaba pasensya ko. Diba, naging Mhm. pasensyoso na. Kasi dati mainipin ako eh, tapos lagi ako nagagalit, ang bilis ko magalit. Nung nag-start ako sa negosyo, kailangan kong baguhin. Diba? So nagbago yung ugali ko, dating mainipin ngayon, mahaba na yung pasensya. Diba? Yung mga ganon. Then, kung paano ako Yung, mag-isip. Kung paano ako mag-isip. Kasi I do believe lahat naman ng nangyayari sa buhay natin, ano yan eh, reflection yan eh. Lahat ng nangyayari, reflection yan kung paano ka magdesisyon. And lahat ng mm, desisyon mo nanggagaling yan kung paano ka mag-isip. Diba? yes, So, sakto. may mga tao na ginagawa tong business at bakit wala pa rin nagbabago sa kanila. Napakasimple lang po yan kasi ang totoo po niyan, yung mindset na tinatawag, hindi pa nagbabago yung mindset nila eh. Yun kasi yung ano eh, minsan ang hirap paniwalaan na parang, wait, totoo kaya? Mindset, baka lang naman puro mindsetan lang kayo niyan eh. Pero hanggat di mo siya papaniwalaan, hindi mo babaguhin, mahihirapan kang baguhin yung buhay mo eh. Ganun sa akin. So para sa akin, yun yung pinakaunang nagbago sa akin kasi nag-start ako dito, hindi naman ako agad kumita. Ngayon sa mga Mm-mm. wala pong idea, 6 months po muna ang tinagal ko sa negosyo bago po ako kumita ng pera. 6 months, ulitin ko po. Kalahating taon po muna ako sa business bago ako nakatikim ng income. Kaya kung ikaw right now, bago ka sa community, then ikaw right now, naiinip ka na, di ba? Naiinip ka na. Ano ba, ilang buwan na ako, wala pa rin kinikita. Ako po, kalahating taon po akong, tsinaga yung business, naral yung business bago kumita ng pera. Di ba? So, kung hindi nagbago yung mindset ko, hindi ako tatagal ng 6 months na walang kinikita. Nga lang, kagandahan lang kasi paunti-unti nagbago yung paano ako mag-isip, kaya nakatagal ako. Mm-mm. So, ganun siya. Yan yung pinakaunang transformation sa akin. Yes, aside sa itsura at saka sa mindset, 'di ba? Nagbago din yung oras mo, 'di ba? And of course Yeah. yung income, yung Oh, yeah. kinita. TV naman siya eh. Kasi ang problema kasi sa atin, halos lahat. Yeah. Sabi ko nga, Mm-mm. wala naman taong ayaw ng pera. Lahat tayo, kailangan natin ng pera. Lahat tayo gusto natin ng pera. Ang problema Yes. nga lang sa iba, sumusubok sa ganito negosyo, ang gusto agad nila na makuha yung tinatawag na financial eh. Yung Mm-mm. financial, yung resulta na financial eh. Yung
result ng income. Yun agad ang ginugusto nila eh. But guys, I'll be honest with you, hindi mo kasi makukuha, hindi ka makakarating doon sa result na financial income, mga material na bagay kung hindi mo sisimulan sa sarili mo. Tama, Sakto. hindi siya ganoon eh, hindi siya magmamaterialize yung mga bagay na gusto mo. Kung hindi mo sisimulan sa pagbabago. Then, yun, ang binago ko din, dito ko po nang try kumita talaga ng malaki. Alam mo yung malaki na parang yung kaya isang buwan mo na income, kaya kang buhayin ng good for 1 year. Diba? Yes. Kaya kang buhayin ng kumita ka lang ng isang buwan, okay, kayang sustain yung mga pangangailangan mo. Diba? Yung mga bayarin mo ng pang isang taon. Diba? Natin ko pa na try kitain yun. And of course, pinakamasarap yung wala kang, hindi ka naalipin ng oras, hindi ka alipin ng salapi kasi dito nga wala kang amo, di ba? Of course, nagsisipag ka pa rin kahit wala kang amo. Then, yung mga results sa akin kasi, para sa akin, yung iba nga, hindi makapaniwala na 22 pa lang ako eh. Tapos naintindihan ko din sila, sabi ko, mahirap nga naman ipaliwanag sa edad na 22. Tama? Yes. So, kasi, yun yung ano sa akin. Right now, diretsuhin ko na to ba? Diretsuhin ko na ba to? Yes, yes. Right now. Right now po, okay, sa ngayon po, today, as I speak, di ba? So, ang kinita ko na po this month, hindi pa tapos yung buwan, 20 days pa lang. Naka six figure na po ako this month. So, naka 100,000 na po ako this month. So, hindi po siya normal na income para sa dating high school graduate lang at probinsyano yung 100,000 nang wala pang isang buwan. Tama? And right now, nagagawa ko yung mga gusto ko sa buhay, nakapunta ako kung saan saan, and may sariling sasakyan, okay? Umulan man, uminit, walang problema. Walang problema. Kaya nga, nung minsan may mga pagkakataon na ano ako na na-stuck ako sa traffic, 'di ba? So, alam mo ako yung tao na kahit na traffic ako, hindi ako malungkot, hindi ako parang naiinis kasi bakit? Grateful ako, ibig sabihin na-stuck ako sa traffic, nakakita ko yung mga nakamotor sumisingit, 'di ba? So sa akin, parang natutuwa ako na okay lang, hindi ako makasingit, ibig sabihin nun, sasakyan na yung dala ko. Yes. Tama, kasi dati, singit-singit lang ako, hindi ako nag-traffic, nakapagod ako eh. Kaya Yes. every time na nata-traffic ako, positive pa rin yung impact sa akin. Nakakatuwa lang na yung dating nagko-construction, yung dating nagpa-factory, yung high school graduate lang na taga-probinsya, nakakatuwa lang na right now, nai-stuck na sa traffic, di na makasingit dahil sasakyan na ang dala. Yes. Tama. So, Yes. yun yung transformation sa akin, yung mga results ko. And of course, naging part po ako ng top 300 ng company. So, nakakatuwa yun kasi out of thousands of active distributors sa AGG sa Pilipinas, isa po tayo sa mga pumasok ng top earners sa company. Kaya, then, yung mga bagay na yun, para sa akin, reflection na lang yun eh. Reflection ng disiplina, reflection ng pagsisipag, reflection ng trabaho na ginawa mo sa negosyo. Yan. Yes, and makikita mo kung paano ni Sir Carlo dinifferentiate yung pagiging empleyado at saka itong digital business na ginagawa natin right now, yung ginagawa natin dito sa sistema ng community natin. Makita mo naman kung paano yung pagbabago, yung result, yung time niya, yung income, di ba? And let's talk about yung sa side hustle mo nung nandito ka na, ginawa mo muna siya full time, parang nag-focus ka na, naging seryoso ka na sa ginagawa natin dito sa UR. Ano yung pinaka mahirap na pinagdaanan mo dito sa journey mo at yung may panahon ba na gusto mo nang sumuko, yung parang sabi mo ayaw mo na, ayaw ko na magpatuloy. May mga ganyan ka din ba, Sir Carlo? Actually, yung tanong mo, ano yung pinakamahirap na pinagdaanan ko? Yes. Dapat ang tanong mo, gaano kadami? Dapat yung Gano'ng tanong mo, kadaming hirap. gaano kadaming hirap ang pinagdaanan ko. Kasi honestly guys, I'll be honest with you, yung journey mo dito para magkaroon ka ng resulta, hindi siya magiging ganun kadali. Sabi ko nga, okay, lahat naman ng hinihiling natin, pag tinrabaho natin, ibibigay sa atin nga lang, hindi sa gusto nating paraan. Hindi tayo yung masusunod. Diba? Kung humiling ka ng resulta, ginusto mo yung resulta, bibigyan ka ng mga challenge sa buhay. Sa akin, ang dami. Una-una, nung nag-start ako, pumunta na nangyayari sa lahat. Unang hindi maniniwala, yung mga family mo, ayaw ka paniwalaan. Diba? Ayaw ka paniwalaan. Sa akin, lagi ako pinapauwi. Ganon. Kaya, honestly, yung mga harbor, baka ganon din yung experience nila eh. Uwi ka na lang. Ilang buwan ka na, di ka pa rin nagpapadala. Ano ba, kumikita ka ba talaga dyan? Mga ganon na salita. So, yun yung unang challenge. Then,
dumating pa nga sa time nung nag-start ako mag full time, nagkasakit ako, tapos alam mo yon, wala pa akong mabili ng gamot. Pero pwede ako magsumbong kay Papa na kailangan ganun pang gamot, kailangan ko magpa-check up. Pero pag ginawa ko yun kasi, ang gagawin ni Papa, papauwiin ako ng bahay, sigurado ako doon. Tama. Ngayon, ang ginawa ko, sabi ko, bahala na. Dumating ako sa time na yung word na patay kung patay. Diba? Dumating ako doon sa time na yun. Nasabi ko talaga, patay kung patay, bahala na. Diba? Sabi ko, bahala ka na Lord kung hanggang dito na lang ako, di ba? Ikaw na bahala. Basta ako, tatrabahuin ko to. Do or die na ba? Mm. Yeah, so dumating ako sa mga ganung moment. So ang tawag ko naman doon, ang tingin ko yun yung commitment. Yeah, Mm. yun yung commitment. Kaya 3 years pa lang ako sa business and yung result ko right now, masasabi natin na yung iba, result na ng ilang taon to ng iba. Pero bakit sa akin, nakuha ko lang siya na medyo mabilis. Kasi dahil din sa commitment na binigay ko sa business na talagang, di ba, whatever it takes na commitment. Alam mo yun, yung patay kung patay na talaga. Wala nang atrasan. Yan, mga ganong Mm. commitment. So, yun yung naging dahilan kung bakit din siguro binigay sa akin na okay, deserve mo na ng ganitong result kasi grabe ka. 'Di ba? Hindi ka ano. So, yun siya. Sabi kong hirap na pagdadaanan. Huwag mo nating hilingin na maging madali yung buhay. Yeah, huwag nating hihilingin na maging madali. Patibayin mo sarili mo kasi yun lang ang control mo. Hindi Mm. mo hawak yung sitwasyon, hindi natin hawak yung panahon, ang hawak lang natin yung sarili natin. So, imbes na hilingin natin na magiging madali yung mga sitwasyon, magiging madali yung panahon, di ba? Hindi natin control yun eh. Ang tanging control lang natin, sarili natin. So, patibayin natin yung sarili natin, pagalingin natin yung sarili natin para pag dumating man yung mga challenges ng buhay, handa ka. Diba? Yes. Hindi ka natitibag. So, ang dami Yes. sa akin. Dumating pa sa time, hinihingihan ako ni Papa hinihingihan ako ng pera kasi kailangan magpadala. Panganay ako eh, so kailangan Mm. magpadala. Diba? Yung mga barkada ko dati sa high school, pinang-uutangan ko tapos yun ang pinapadala ko sa kila Papa, o, diba? Ganun ang ginawa ko, kaya yung mga barkada ko ngayon, pag chinachat ko, kahit hindi na ako mangutang, magbayad na sana ako, ayaw na mag-reply. Kasi baka hihirit na naman to, di ba? May mga ganun, oo. Kaya, ang point ko, mukha lang siya nakakatawa at mukhang hindi totoo, pero ginawa ko po talaga yon. Ginawa ko po talaga yon. So, yun yung mga naging nadaanan ko. Ang dami. Mm. Grabe no, kasi hindi ka naman, sabi mo nga, hindi ka dadalhin sa kung anong result mo right now kung hindi mo napagdaanan yun lahat. And for sure, may mga natutunan ka nun, Sir Carlo, sa lahat ng challenge na yun. Ang dami. Yes. Dami. So, oh. Ano ba yun? Ganito lang kasimple. Pagdaanan mo na lahat kasi kaya ngayon maybe tumagal ka na sa negosyo, medyo matagal ka na, bakit hindi mo pa nakukuha yung result na gusto mo? Kasi may mga bagay ka pa na dapat mong pagdaanan pero hanggang ngayon iniiwasan mo o hanggang ngayon hindi mo pa napagdadaanan or baka nga kailangan mo na talaga siyang harapin pero sadyang iniiwasan mo lang siya kaya yung result mo hindi pa dumarating. Di ba? Para sa akin, bakit naging mabilis yung result? Kasi bakit? Winilcome ko na eh. Inubos ko na yung mga bagay na dapat kong pagdaanan nung nagsisimula ako eh. Pumila na kayo dito. Ubukan mo na to. Hindi ako tumatakas sa sitwasyon eh. Hindi ako umares sa ganun eh. Sabi ko nga, pati sa pagising ko sa umaga, dati problema na. Pag tanghali, problema. Hapunan, problema. Minsan nga, pati sa panaginip, sumasama pa eh. Oo, nagkikita pa. May stress pa rin. Minsan, kahit tulog ka na, andun pa eh. Diba? Hmm. So, ganun lang. Kailangan mong pagdaanan yung mga bagay na yun. Kasi pag iiwasan mo siya, pag iniwasan mo yung proseso, hahabulin ka yan. So, Sakto dami ko yun. natutunan. Yes. Pinaka-una, lahat naman ng challenges, lahat naman ng problema, kapag matibay ka, malalagpasan mo yan eh. Tibayan mo lang. Tibayan mo, tapos tapangan mo sa buhay. Kasi hindi magiging madali ang buhay. Minsan, kung kailan ka mag-start mangarap, saka pa nagkandalit-silitsi yung buhay mo. Sakto yan. Naisip ko yan before eh. Sabi ko, kung kailan ako nagsimula mangarap, saka pa ako nawalan ng pang shampoo. Saka pa ako nawalan ng pang sabon. Saka pa ako nawalan ng, wala na pambili ng sapatos. Kung kailan ako nag-start mangarap pa, kasi wala na akong trabaho eh. Negosyo na Mm-mm. lang eh. So, Mm-mm. sabi ko nga, 6 months ako hindi kumita. Nung nagtatrabaho kasi ako, hindi naman ako nawawalan ng pang shampoo kasi may sahod eh. Tama? O,
Lagi may sapatos kasi may pambili, may sahod. Eh Mm-mm. nung nagnegosyo na ako, wala na akong trabaho, ginawa ko na siya. Dahil hindi pa ako kumita ng 6 months, doon ko nasabi na ano ba to? Imbis na nangarap ako na gumanda yung buhay ko, mas lalo tuloy naghirap, di ba? May mga ganon, darating yung mga time na pati ikaw, sarili mo, pagdududahan mo na kung tama pa ba yung ginagawa mo eh. Di ba? Pero yung mga ganun, yung mga madidilim na sitwasyon, yun doon kasi susubukin yung pananampalataya mo, yung faith ba? Mm-mm. Yung faith mo. Kaya ikaw kung may faith ka sa sarili mo na magbabago talaga buhay mo, mga ganun, tuloy pa rin kahit madilim na yung paligid. So, ganun sa akin, palag lang ng palag, makakatagos ka din naman. Wow. Kasi maraming nakaka-relate sa niyan, lalo na yung mga nandito, yung mga full-time havers na yan, makaka-relate yan. Maraming ano na, ay, naranasan din pala ni Sir Carlo yung dinadanas ko ngayon. May mas malala pa nga dyan eh, hindi mo lang sinabi, di ba Yeah, Sir Carlo? exactly. Exactly. Ang dami pang, actually, marami akong kwento na gustong ikwento nga lang. Yung iba kasi pinire-preserve ko eh. Parang hindi ko muna kinukwento kasi pang muwari na kasi to eh. Yes. Oo, yung iba kasi Abang, hindi ko muna i-share sa Zoom kasi pang Mua Arena na yun eh. Para at least uh, pag napanood niyo ako someday sa Mua Arena, magulat pa rin kayo sa kwento ko. Bago yan ah. Yeah, dati. Ganun ako may, mangarap. Baliw, napakabaliw ko lang talaga mangarap. yes, Sir Carlos, salamat for that kasi for sure maraming nakaka-relate talaga. So, sa ngayon, ang next question ko, ano yung achievement mo right now na pinaka-proud ka? Ayan. Pinaka-proud ako. Yeah. Of course, yung nagkaroon ako ng sariling sasakyan, na pangarap mong sasakyan talaga. Ang pugi ng sasakyan, Honda Civic. Tapos, Yes. tapos isipin mo, pwedeng hindi naman nakakabaliw yung mismong sasakyan, pero nakakabaliw kasi yung nagda-driving. Bakit? High school graduate lang, tapos Mm-mm. 22 anyos. Isipin mo yun. Kaya nga, sabi ko, nung nakwento ko na to eh, nung nagkaroon kami nung nakarang buwan ng family reunion sa Cavite. Yan, nagkaroon kami ng family reunion. Yung call time namin, alas 6 ng hapon. Mm-mm. Nalate ako, sinadya magpalitan talaga ako. No, dumating kami, alas 9 na ng gabi. Tapos na silang kumain, di ba? So, nandun na sila lahat, nag-usap-usap sila lahat. Ciao, Mm-mm. dumating, di ba? Hindi ko ang astig ng pasok ko kasi pagdating ko, kitang-kita, halos nakita, napansin nila akong lahat, di ba? Uy, nasasakyan, si Carlo na yan, si Carlo na yan, di ba? Alam mo yun, na dati, yung mga pinsan ko, yung mga tiyahin ko, yung pag nag-uusap kami, nahihiya akong humarap kasi nga, of course, yung mga anak nila, yung iba seaman, yung iba engineer. So dati ako yung nahihiyang humarap kasi sa kanila kasi hindi ako nakapag-aral and yung time na yun, nag-construction ako, then matigas pa ulo ko, ginawa ko pa Mm-mm. tong business na to, pinilit ko pa talaga, umalis pa ako sa trabaho ko, ginawa ko to. So, ganun, dumating ako sa time dati na nahihiya ako pag siya yung kaharap ko. And right now, nakakatuwa lang kasi bakit. Ngayon, sila na yung proud na proud. Sabi, uy, akala ko dati, di kayo talaga magbago. Napakalasing ko mo dati, di ba? Ngayon, di ba? Mga ganun. May mga salita na ang sarap pakinggan kasi nga, yung mga sinabi nila dati na napakabubo mo, wala ka talagang Mm-mm. isip, di ka talaga marunong mag-isip, di ba? Nagpaluko ka lang dyan, mga ganun. Pinabawi na din naman nila. Napapalitan kasi yan ng congrats ha, proud kami sa'yo, di ba? Napapalitan naman yan, di ba? Kaya pag nakakarinig ka ng ganun sa mga pamilya mo, huwag mo masyadong damdamin, huwag mo masyadong Yes. seryoso. Tuduhan Babawiin. mo na lang, no? So sa akin, yun, masarap kasi nag-drive ako right ng sasakyan, at kumikita ako ng malaki, mayroon akong sariling pera, nakapag-travel ako kung saan ko gusto, di ba? Nagawa ko yung mga bagay na gusto ko at hilig ko. Mm-mm. Yung mga bagay, ano naman yung mga bagay na, siyempre noon, nanghihingi, hindi mo mapadala, nanghihiram ka pa para magpadala. Ngayon, Yeah, ano na yung mga nagawa mo para sa pamilya dahil sa negosyo so na ang to? ganda, ang gandang tanong niyan. Actually, nung nakaraan lang, ay last year pa yata ako, hindi ako nagkakamali, sabi ko na Papa, umuwi na province sila Papa. Pero nung nasa Cavite pa sila Papa, pinahinto na namin ng trabaho. Huwag ka na Mm-mm. magtrabaho kasi kung magkano yung kailangan yung pera, magsabi lang kayo, pang ulam nyo, pang bigas nyo, kung ano yung gastusin nyo, sabi lang kayo. Okay, so right now, nakakatuwa na sabihin na yung magulang namin, hindi na sila nagtatrabaho para mabuhay. So, it's Yes. up to them na lang. Ginagawa nila ngayon since nasa province sila, nag-garden-garden na lang sila. Pero lahat naman ng kailangan nila, every week nagpapadala kami, every week na pangailangan nila. So para sa akin, masarap bilang isang anak na sabihan mo yung magulang mo na, Ma, pa, wag ka na kayo magtrabaho, ako na bahala sa inyo. Di ba? Kung dati, kasi dati naman,
ganun na eh. Nag-start ako sa business, wala pa akong result. So minamindset ko din sila, Papa. Minamindset ko din na, di, ngayon lang to. Darating din yung time, makakabawi na ako sa inyo. Mga ganun ba? Minamindset ko din naman sila. Parang puro mo na pangako ba? Puro mo na vision. So right now, nakakatuwa lang kasi pag manghingi sila anong oras, kahit anong oras yan, pwede mo mapadalhan. Kaya akong mapadalhan ng pera. 'Di ba? So, yun nga. And excited na ako kasi next year, pupunta kami Boracay tapos isama ko yung parents ko. 'Di ba? Excited Yes. ako, pinaliw ko na yun, 'di ba? Kininto ko na sa kanya. Sabi niya, first time ito makasakay ng eroplano. 'Di ba? So, gagawin ko siya. Ganun na ganun yung sukli sa mga sakripisyo na ginawa mo sa negosyo. So, yun ang nangyari sa akin. Ngayon, Yes, napakasarap, pakinggan na talagang, 'di ba? May mga pangarap 'yan ng mga bawat magulang na nandito right now nakikinig sa atin, Sir Carlo. Na 'di ba magkaroon din ng anak na ganyan ba, kung mag-isip ba, 'di ba? yeah, Kasi hindi lahat ng kabataan ganun. So, yung financial na bago na, kumusta yung situation ng lifestyle mo ngayon? Kasi 'di ba dati kumusta na right now yung mga lifestyle mo diyan? masarap yung buhay kasi imagine mo na lang, ikaw ba naman yung taong gagastos ka ng 50 mil kada buwan, expenses mo lang. Yes. Di ba? Kasi para sa akin, expenses ko right now, 40,000 to 50,000, gastos ko lang kada buwan. Kaya nga, kung ikaw, hindi naman, kung manager ka ngayon, okay, spito ko yung position mo, pero huwag mo akong yabangan sa sahod mo. Kasi gastos lang namin. O, kaya masarap. Nagagawa mo yung mga gusto mo. Tapos, anytime, halimbawa, gusto ko magtagaytay. Ano kaya magandang sakyan? Motor or taxi? Oh, nawala na siya. Nawala na ako. Ayan. Narinig pa ako? Ayan. Malino Comment naman, naman ako malino ng naman. number one kung naririnig ako, guys. Baka kasi ako yung Baka ikaw yung nawala. Ayan ako, narinig pa ba ako dyan? Narinig naman, narinig lahat. O, Coach Jory, ikaw yung nawala, Coach Jory. Saan ka na? Si Coach Jory yung nawala. Rinig daw lahat, oh. Ayan, nawala na yung host natin. Yun, nag-leave. Siya nga nawala. Opo, rinig po. Ayun, nawala na yung host natin, ha? So, wait natin saglit para makapagtanong. Ayan, may nakabalik na. Nakabalik na ba yung host natin? Ayan. Andito na. Nangyari. Ikaw yung nawala. Nawala ako. Ayun. And, ayun. Alam ko, maganda yung sinabi mo, Sir Carlo. Yeah. Yan, doon na tayo sa last part ng segment na to, Sir Carlo. Yung, ano yung pinakamahalagang realization mo tungkol sa success? Para marinig din naman ng lahat na nandito right now. Realization na success. Mahabang journey kasi yun eh. Para sa akin, yun yung success na tinatawag. Siya yung pinakamahabang biyahe na lalakbayin mo hanggat nandito ka sa mundo. So, destination, parang journey siya. Sa journey talaga. Parang, so depende sa tao eh. Parang ikaw, depende sa'yo. Pwedeng pumasa ka pag estudyante ka kasi tapos pumasa ka sa exam, pwede mo nang tawagin na success yun eh. So, depende Yes. sa Pero para sa interpretasyon iyo, ko. ano yung Para sa realization mo? akin, Oh. para sa akin yung success. Realization ba sa success? Yes. Tama. Oo. Kinaklaro ko lang. Yes. Yung mga taong deserve sa success, sila yung mga taong willing daanan yung mga pait sa buhay. Sila yung mga taong kahit alam mo yun, binagyo na, binahanan ng problema, binahanan ng challenges, wala nang naniniwala sa kanila pero nakikita pa rin, andyan pa rin, nag-show up pa rin, 'di ba? So, sila yung mga taong, 'di ba? Walang pakialam sa problema na dumarating, hindi nagbibilang ng problema, 'di ba? Palag pa rin ang palag, then hindi siya magiging madali. Kaya nga sa Pilipinas na lang, ang daming taong mahihirap.
kunti lang yung may kaya, kunti lang yung mayaman. Bakit? Yes. Common sa mga Pilipino, kapag ka nahihirapan, tumitigil. Tama ba? Ugali yun ng mga Pilipino, kapag nahihirapan, tumitigil. And hindi ka makakarating doon sa success, hindi ka magsasucceed sa buhay kung hindi ka nahihirapan. Kaya nga marami yung iba, gusto nila maging successful, kaso nga lang, hindi sila makarating-rating doon nga lang, kasi every time nahihirapan, tumitigil. So pag tumigil ka, balik ka na naman sa umpisa. Di ba? Wala naman siyang ano. Eh. Para sa akin, para makarating ka sa journey na yun, sa destination na yun, right? Dapat tuloy-tuloy mong gawin yung bagay na nakitaan mo ng potential. Yung negosyo natin din. Just, ano na, to be exact na, yung negosyo na ginagawa natin. Ito yung para sa akin nga, yung network marketing, yung online business na to. Ito yung pinaka the best weapon na pwede mo siyang gamitin na makarating ka dun sa pangarap mong buhay kahit wala kang milyones ngayon. Bakit? Yung ibang negosyo, well, ang daming negosyo na pwede kang dalhin sa pagyaman. Nga lang, pwede ka ba doon sa mga negosyo na yon? Tama? Pwede ka ba doon? Di ba hindi? Dito naman sa negosyo natin, hindi mo kailangan ng milyones para kumita ng milyon. Hindi mo kailangan ng 100,000 para kumita ng malaking pera. Tama? Ang kailangan mo lang dito, sipag, pagtuloy-tuloy, pagtsatsaga, kailangan mong tsagain. Diba? Kasi nga, marami din mga nakasabayan na wala na sila ngayon kasi nga tumitigil sa proseso. Diba? So, yung mga nakakarating sa success, yung mga deserve na mag-succeed na tao, sila yung mga taong tuloy-tuloy lang kahit anong mangyari. Tuloy-tuloy lang kahit anong mangyari, hindi naman siya ganun kano eh. Enjoyin mo lang yung up and down, and down. Enjoyin mo lang, tapos pinakamasarap kapag ka nakikita o nararamdaman mo na hindi lang ikaw yung kumikita, nakakatulong ka na sa ibang tao, yung pamilya mo nakakatulong ka na sa kanila, 'di ba? So, kailan pa ba natin galingan? 'Di ba? Habang nandiyan pa mga parents natin, habang nandiyan pa yung pamilya natin, galingan na natin, ituto na natin kasi mas masarap yung success kapag ka andyan pa yung mga taong dahilan kung bakit ka nagsisipag eh. Tama, Sakto. mas masarap yung resulta kapag ka nakikinabang at mararamdaman pa ng mga taong naging unang dahilan mo kung Ayun. Sino yung nawala? Ako o siya? Ayan. Patay ako number one kung ako ba yung nawala. Siya po. Okay, siya pala yung nawala. Nalubat na ata to. Actually, kasi si Sir Carlo, wala po siya ngayon dito sa office namin, dito sa Laguna. Nasa, ano po sila right now? Nasa Pasig. And kasi nag-car reveal sila, may sports car reveal. Yung ating, isa sa mga part ng ating community. Okay, ng A1 Business Club. So, may sports car reveal kanina. Mustang ata yung nilabas eh. Kaya nandun sila to ano for yes. para sa event. Nakakabalik na ako. Asa na tech ano mo Oo. dito? Ano, Ayan. yeah, exactly medyo ano yung ano ko yung connection ko right now pero guys, babawi ako sa inyo next time ha. Nasa labas kasi ako ngayon kasi hindi pa kami nakauwi. Kaya kumatin Ay, kami ng Caribel, ng Sports Caribel. Meron kaming kasamahan. Meron tayong kasamahan sa negosyo, sa community natin, sa company natin na nag-Sports Caribel. Kanina naglabas ng Mustang. yes. Kaya ako right Kinuwento now, ko nga sa kanila eh. baliw Oo, na so baliw din ako right now kasi nga, 'di ba? Mustang brand new naglabas. grabe. Ayan na next. Kaya andito ako right Woo! now. Actually, right now, andito ako sa ano, naka-guard lang. Saan ba? Ayan, pakita mo. Narinig ba ako? Andito ako sa coffee shop ngayon eh, sa Nari, gilid na, ng coffee shop. naririnig ka. Kaya medyo poor yung ano, medyo poor yung connection ko, di ba? Pero laban pa rin kasi Sige, laban go tayo. pa rin. Last two na lang. Last one question na lang. Ano? Um, kung makakausap mo yung young Carlo, ano, I know you're young till now. Young ka pa naman ngayon. Pero young, yung batang Carlo, kung makausap mo siya right now, ano sasabihin mo sa kanya? Una ko sasabihin, salamat. Salamat kasi tinibayan mo. Salamat dahil malakas ang loob mo. Salamat dahil nagbingi-bingihan ka doon sa mga negatibong sinabi sa'yo. And pangalawa, proud ako sa'yo. Proud ako sa'yo kasi ginapang mo kahit na wala kang advantage sa buhay.
Kahit na, alam mo yon, galing ka sa napakahirap na pamilya, pero ginapang mo para maabot yung pangarap mo. 'Di ba? And of course, Mhm. galingan mo pa. 'Di ba? Galingan mo pa kasi yayaman ka pa ng Ayun. sobra-sobra. Pang top 20 ka ng AGG. Parang hindi lang ata si Sir Carlo yung mahina ang signal ah. Narinig naman kita so far. Narinig ako guys, narinig ba ako? Baka naman nawala na naman ako. Narinig naman. Okay, narinig naman daw sabi ni Bro Jimar. Ayan, narinig naman. So, si Coach Jory naman yung nawala. Parang hindi lang ako yung mahina ang signal ah. Yan, nawala na naman si host, si Coach Jory. Hindi lang ikaw yung mahina ang Sige, signal. wait natin para makapag-question na naman. Hindi lang ikaw yung mahina ang signal, ako din. Kasi parang internet unstable din dito. Malakas ang ulan kanina eh. Ayan, Oo nga, salamat. pati ikaw, mahina din ang signal mo dyan. Mahina din signal. So, yun Sir Carlo and thank you for that yung sa mga shinare mo pa sa amin. And ano na lang yung maging message mo sa lahat na nandito right now at sa lahat ng mga makakapanood, mga empleyado at OFW man, mga habers na nandito, nangangarap, na yung masasabi mo sa kanila, your final message. Wala ka daw signal, hindi ka narinig. Ikaw naman yung hindi narinig. Saan ka na? O, ikaw yung hindi narinig nila. Sana ba yung host natin? Nawala na. Hindi lang parang mas mahina yung internet mo dyan na kaysa sa akin ha. Nawala na si host. Saan ka na, Coach Jory? Nawawala. O, nawawala ka daw. Alright, so iniwan na tayo. But anyway, narinig ko naman eh. Narinig ko naman yung tanong mo, ano yung message ko, right? Ano yung message ko? Yes, my God. Yes, yes. Anyway, Ano yung message mo? para sa akin, sa mga nakakita na ng ganito negosyo, sa mga member na po ng UR Online System, sa mga part na ng company natin ng AJJ, andito ka na sa pinakamagandang vehicle or business na pwede mong gawin sa sitwasyon mo ngayon. So wala ka nang ibang gagawin kung hindi sipagan, aralin, at ituloy-tuloy mo yung negosyo. Oo, sipagan mo, aralin mo, tuloy-tuloy mo yung negosyo. Hindi magiging madali. Maraming magni-negative sa'yo, maraming hindi maniniwala sa'yo. At darating sa time na pati ikaw, parang ayaw mo nang maniwala at sarili mo. Pero tumuloy ka lang, tumuloy ka lang. Kung darating man yung time na panghihinaan ka ng loob, kung member ka na, panghihinaan ka ng loob, di ba? Lapit ka lang sa upline mo. Lapit ka lang sa kay coach mo, kay mentor mo, magpa-advise ka lang kay mentor mo. Kasi may mga bagay na hindi pa natin nakikita sa vision natin, hindi pa natin na nai-imagine, pero sila, alam nila na makakarating tayo dun. Yun lang ang ginagawa ko dati. And sa mga hindi pa po part ng community namin, guys, di ba? Let's get it on, di ba? Napakaganda ng negosyo na to, pwede kang kumita. Ayan, nawala, sino ba? Narinig ba ako? Ako ba narinig ba ako? Naririnig ka, Okay. Sir Carlo. Pwede kang kumita ng malaki dito, pwede kang makatulong sa mga mahal mo sa buhay, pwede mong baguhin yung takbo ng buhay ng pamilya mo, at pwede mong baguhin yung tingin ng ibang tao sa'yo. Kasi magbabago yung tingin nila sa'yo, magbabago yung turing, yung treatment, pakikitungo nila sa'yo the more. Diba? Kasi nga, pag wala kang pera, mahirap na nga maging mahirap,
Tapos ang pinakamahirap pa, yung tingin at turing na tingin at pakikasama ng mga, di ba, yung mga kamag-anak mo sa'yo. So pag tinudo mo dito, pag ginawa mo yung negosyo na to, di ba, of course, masarap Mm. magkaroon ng pera, masarap magkaroon ng resulta. Tapos, pag tinodo mo to, bigyan mo lang to ng 3 to 5 years eh. Pag binigyan mo lang to negosyo ng negosyo na to ng 3 to 5 years, basta tuloy-tuloy na pagsisipag, tuloy-tuloy na pag-aaral, lagi mo ginagalingan sa negosyo, napakalayo ng mararating mo, napakalayo ng mararating natin pag binigyan natin ng 3 to 5 years yung business na to. Kahit sa labas ka, kahit magtrabaho ka, wala tayong magagawa. Yung 3 years, yung 5 years, lilipas at lilipas yan. Nga lang, kagandahan, kapag ka dito ka nilipasan ng 5 years, dito ka nilipasan ng 3 years, sa AGG, sa UR online system, di ba? Magiging sinungaling ako, imposible naman, ha? Basta sipagan mo everyday. Pag tumagal ka ng 5 years at hindi nagbago yung buhay mo, hindi ka pa rin nagkaroon ng resulta, hanapin mo ako, sumbatan mo ako. Kasi isa lang ang sigurado ako, basta ay araw-araw mo sinipagan, araw-araw mong ginagalingan, lagi kang tumutudo, lagi mong sinasagad araw-araw. Tama? Malayo yung 5 years, magbabago na yung buhay mo dito sa negosyo natin. Yeah, so wag mo nang pagdudahan kasi kung ano yung mga duda mo ngayon, pinagdudahan na rin namin yan dati. Nag-isip ka ngayon, pinag-isipan na rin namin yan. Tama? Oo, yung pag-iisipan mo pala, napag-isipan na namin. So mas maganda, simulan mo na kung di ka pa part ng community. Tapos maging part ka na, pag part ka na, your yes must be a yes. There's no turning back. Ano sa simple. Okay na. Yes. Akala Grabe. ko So, nawala ka na naman. ano yung ano yung natutunan niyo diyan? I-comment niyo naman. Actually, live na tayo. Kanina pa tayo live. Naging-live na pala ng tech natin. So, yun. Thank you so much, Sir Carlo, for sharing that to us. Kasi marami namang mga na-inspired, na-ignite, sabing, ganun pala yung pinagdaanan niya. Hindi lang pala basta batang yumaman agad. No, Sir Carlos. So, thank you so much. And abangan nga namin yung kwento mo sa Mua Arena. Diba? Excited, excited na Oo. kami dyan, ha? Declare Bawal na ko kasi natin yan na sabihin dito dapat eh. Mua Arena na yung next. Dapat sa malaking crowd. No? Yes, yes. So, thank you so much, guys, to everyone na nandito right now. Okay, so bago alis at bago mawala yung signal ni Sir Carlo, photo op muna tayo. Ayan.